Mga ilang taon na rin akong tahimik-tahimik sa loob ng bahay. Tahimik sa loob ng katawan kung ayaw makulong sa katahimikan. Paulit-ulit kong sinasabi sa salamin na sapat na ako, na tama ang nararamdaman ko, pero sa tuwing bubuksan ko ang pinto palabas ng kwarto, bitbit ko na naman ang bigat ng mga tanong, ng mga dapat itago, ng mga hindi pwedeng sabihin lalaki sa mata nila, pero babae. Ang puso ko hindi ko alam kung kailan ko unang naramdaman to. Basta alam kong tuwing may makikita akong matapang na babae, may kakaibang pintig sa dibdib ko. Tuwing makakapanood ako ng babaeng hindi. Takot ipakita kung sino siya, naiinggit ako sana. Ako rin sana, kaya ko rin. Ngayong gabi, gaya ng dati, ako na naman ang mag-isa sa dilim. May sketchpad sa harap ko, lapis sa kamay, at puso kong muling bumabalik sa isang mukhang paulit-ulit kong iguguhit babae. Maikli ang buhok, matapang ang mga mata, parang hindi natatakot sa mundo dahil binigyan ko siya ng pangalan Jax. Hindi ko siya kilala, imahinasyon ko lang siya. Pero gabi ko siyang iniisip sa isip ko, totoo siya sa isip ko. Baka sakaling kapag dumating siya, maintindihan niya ako, baka hindi niya ako pagtawanan, baka hindi siya lalayo. Kanina si Tita Belle dumalaw, siya lang ang nakakakita sa akin bilang ako walang takot, walang tanong, walang kondisyon. Nagkakape kami sa terrace, nang bigla niya akong tinanong, "Hoy Ariel, gusto mo bang sumali sa art workshop sa gallery ko?" Ikaw ang ire-represent ko. Gulat ako, hindi dahil sa workshop, kundi sa mga susunod niyang sinabi, "Hoy, may mga bagong artist akong gustong ipakilala sa'yo." Isa rong babae, tomboy, mataray pero talented. Mukhang magiging interesting kayong kombinasyon. Tomboy, babae mataray parang si Jax. Parang si Jax na nasa isip ko, anong pangalan niya? Titatanong ko, Jax, Anya, short for Jacinda. Hindi ko alam kung nananaginip lang ako. Pero kung totoo man, baka ito na yon. Baka ito na ang simula ng mundong hindi ko kailangang itago ang sarili ko. Kaya heto ako nagsusulat ng liham na di ko alam kung matatapos ko, mahal kong sarili. Sana sa panahong mabasa mo to, kaya mo nang sabihin sa iba, ang matagal, munang sinisigaw sa loob mo na hindi, hadlang ang anyo para magmahal, na hindi mo kasalanan kung sino ang pinipili ng puso mo na babae ka, kahit hindi nila maintindihan. Mainit ang simoy ng hangin sa art studio na gawa sa kahoy at salamin, malalaking bintana ang nagpapasok, ang liwanag ng araw na parabang sinadyang ilawan, ang bawat sulok ng silid. Sa gitna ng kwarto ay may mga canvas easel at ilang artist na abala sa pagpapakilala ng kani-kanilang sarili. Isa sa kanila, si Ariel, tahimik siyang nakaupo sa isang sulok, hawak ang kanyang sketchpad. Nakikinig lang sa mga tinig na nagtatawanan, nagkukwentuhan at nagpapakiramdaman. May suot siyang oversized na sweatshirt at bahagyang tinatakpan ng buhok ang kanyang mukha. Pinipilit niyang huwag pansinin ang kaba sa dibdib, pero parang may mumunting lindol sa loob ng kanyang tiyan. Biglang bumukas ang pinto. "Sorry, late ako." Sabi ng isang tinig na diretso matigas, walang pakialam sa gulo ng buhok o sa init ng paligid. Tumigil ang mga bulungan, lumingon ang lahat. Siya ang huling dumating, si Jax, naka-black cargo pants, white shirt, at may leather jacket na nakaakbay sa braso. Buo ang tindig, maikli ang buhok, may ahit sa gilid. Hindi siya ngumiti, pero may presensyang hindi mo matatalikuran. Naglakad siya papasok na parang wala siyang balak. Humingi ng tawad kahit kanino nilampasan niya. Si Ariel nang hindi tumitingin. Pero ramdam ni Ariel ang ihip ng hangin na dala ng kanyang pagdating. Siya si Jax Pulong ni Tita Belle habang nilalapitan si Ariel. Yung sinasabi kong artist, malakas ang dating, pero mabait yan, hindi makagalaw. Si Ariel parang nagkatotoo ang guhit niya, parang nabuhay. Ang imahe sa isip niya at lumakad, papasok sa mismong mundo niya, pero hindi ito panaginip. Totoo si Jax at nandoon siya, ilang metro lang ang layo. "Hoy, ikaw yung representative ni Ma'am Belle, diba?" Tanong ni Jax habang nakatingin kay Ariel mula sa tapat ng easel. Wala sa mukha niya ang ngiti, direkta malamig. Hindi napatingin si Ariel, saglit na hindi makasagot. "Oo, ako nga kala ko babae Ariel kasi." Hindi sinasadyang humigpit ang hawak ni Ariel sa sketchpad. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matawa o mapahiya. Pero ngumiti siya, mahinang ngiti palusot sa pag-aalinlangan. "Sanay na akong mapagkamalang babae sa pangalan." Sabi niya, okay lang na pailing si Jax. Di ayos, sayang, mas okay sana kung babae talaga. Madalas lalaki, yung mga katambal ko nakakainis pamigat. Ang loob ni Ariel sa sinabi ni Jax, pero hindi siya nagsalita. Sa halip, tiningnan niya lang ito ng tahimik. Iniintindi kung yun ba'y biro o simpleng obserbasyon lang. Nagpatuloy ang orientation, itinalaga sila sa pares na magka-collaborate para sa isang obra.
Sa pagtatapos ng workshop at sa pagkakataong parabang tadhana na mismo ang nagdikta pinagtambal, si Ariel at si Jax, good luck. Natatawa ang sabi ng facilitator. Ibang klaseng kombinasyon, kayo habang palihim na tumingin si Ariel kay Jax. Ang tanging nasabi niya sa sarili ay paano kung ang pusong babae ay umibig sa pusong lalaki sa katawan ng babae. Hindi pa man sila nagsisimula, alam niyang magulo ito. Pero hindi na siya maka-atres, lalo na ngayon na ang imaheng paulit-ulit. Kinabukasan, bumalik si Ariel sa studio ng mas maaga kaysa sa inaasahan, gaya ng dati. Tahimik siyang pumasok at agad pumwesto sa pinili nilang spot ni Jax. Isang mesa sa may malaking bintana kung saan kita ang langit at mga dahon ng punong gumagalaw sa ihip ng hangin. 2 canvas, 2 tao, isang obra, yun ang tema ng workshop. 2 paningin, isang kwento, kailangang mag-collaborate. Ang bawat pare sa isang painting na parehong may kontribusyon, isang bahagi mula sa isa, isang bahagi mula sa isa pa, na pag pinag-isa ay magkakaroon ng iisang mensahe. Sa kabilang banda ng mesa dumating si Jax. Maiksi na naman, ang buhok niya parang bagong gupit. Suot ang simpleng gray. Hoodie at ripped jeans, wala siyang dalang kahit ano. Kundi isang pouch ng lapis at paintbrush na nakakomento ni Jax habang umupo. Masipag sanay lang gumising ng maaga. Sagot ni Ariel pilit na hindi nagpapahalata ng kaba, tahimik. Sila sandali. Ano nga pala ang concept natin? Tanong ni Jax habang nagsimulang magbukas ng sketchpad. Ayoko nang masyadong malambot ha. Ayoko rin ng masyadong dark. Pwede siguro contrast mungkahi ni Ariel. Yung ideya ng 2 mundong magkaiba pero nagkakasundo na patingin si Jax sa kanya. Parang ikaw at ako nagkibit balikat. Si Ariel parang ganun tumango si Jax. Ayos, gusto ko yun, pero habang nag-uusap, sila unti-unting nabasag ang yelo sa pagitan nila. Hindi man madaldal si Jax, may mga pagkakataong nahuhuli ni Ariel. Ang mga titig nitong tila nagmamasid. Hindi nangungutya kundi nagtataka. Minsan sabi ni Jax habang nagguguwit, naisip ko rin maging feminine. Hindi na palingon si Ariel talaga. Oo, bago ako naging ganito, sinubukan kong bagayan ang gusto ng magulang ko. Best dress sa JS, prom heels, makeup, pero hindi ako makahinga, parang sinasakal ako sa salamin. Oh, gets ko yan, mahinang tugon ni Ariel. Ako naman, sa tuwing magbibihis, ako bilang ako talaga parang dun lang, ako humihinga ng maluwag. Pag nagtagpo ang kanilang mga mata, hindi yung titig ng paghusga. Hindi rin yung titig ng pagtatanong, kundi isang simpleng pagkakaintindihan na hindi na kailangang ipaliwanag, parang sinasabi ng bawat tingin nandito, ako naiintindihan kita kinagabihan. Habang nasa bahay ni Tita, Belle, tinitigan ni Ariel ang sketch nila ni Jax sa gitna ng canvas. May 2 figura, isang nakatalikod na babae at isang lalaking nakayuko. Magkaibang direksyon pero magkadugtong ang mga anino, magkaiba man ang anyo, iisa ang ilaw na pinanggagalingan. Habang pinagmamasdan niya ito, naramdaman niyang hindi lang pinta ang nabubuo. May kung anong damdaming tahimik na lumilitaw, dahan-dahan maingat pero sigurado. Mabilis lumipas ang mga araw sa art workshop. Sa bawat pagpahid ng pintura, sa bawat kwentuhan sa pagitan ng pagpipinta, unti-unting nabubuo ang isang tahimik na koneksyon kina Ariel at Jax. Isang bagay na hindi nila diretsahang pinag-uusapan, pero kapwa nila nararamdaman. Bakit parang ang lambot ng mga stroke mo? Ariel tukso ni Jax, minsan nakatingin sa canvas. Ganito talaga pag may pusong artist. Sagot ni Ariel sabay ngiti. Kuya, pusong artist lang ba talaga? O pusong babae sabay kindat ni Jax? Hindi nakasagot agad si Ariel. Ngunit sa halip na ikailang ngumiti siya, isang ngiting mahiya pero may katotohanan. At sa oras na yon, tila may hindi inaasahang katahimikang lamambong sa pagitan nila. Hindi alanganin, pero may bigat, parang pareho nilang naramdaman na may naiwang tanong sa hangin. Ngunit wala ni isa sa kanila ang handang sagutin. Pa sa sumunod na araw, sa gitna ng maingay na pag-uusap ng ibang artist sa studio, hindi inaasahang tinawag si Ariel ng isa sa mga lalaki roon, si Rafi. Oy Ariel, bungad ni Rafi, may mapanuksong ngiti. Kayo na ba ni Jax, pare, na palingon? Halos lahat biglang natahimik ang kwarto, ha? Tanong ni Ariel pilit na nagtatawa pero halatang nagulat. Ewan ko ba, pare, dagdag ni Rafi. Parang ang sweet nyo lately lagi. Kayong magkasama dati, bastos. Si Jax sa lahat ng lalaki dito. Pero sa'yo, Aba, parang biglang naging soft. Pero may mga nagtawanan. May ilan namang napatingin kay Jax na tila nagtatanong. Si Jax sa halip na matawa ay nagtaas ng kilay. Hoy Rafi, huwag kang assuming malamig na sagot ni Jax. Hindi porket mabait ako sa isang tao,
May ibig sabihin na pero tomboy ka, di ba? Singit ng isa. So kung lalaki si Ariel, ano ngayon sa bat ni Jax, biglang tumayo, may problema? Tumahimik muli ang paligid, malamig ang tinig ni Jax, hindi galit. Pero matalim na payuko si Ariel. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa sakit. Pakiramdam niya muling naputol ang tila koneksyon na mabagal nilang binubuo pagkatapos ng klase, agad siyang nag-impake ng gamit. Hindi siya tumingin kay Jax. Ayaw niyang ipakita ang lungkot sa mata niya, pero bago siya makalabas ng pinto, may mahinang tinig na pumigil sa kanya. Ariel. Paglingon niya, nandun si Jax. Hawak ang sketchpad nito, nakatingin ng diretsyo. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba, pero kung sasama ang loob mo, sabihin mo sa akin, hindi mo kailangang tahimik lang, pero hindi ako galit. Mahinang sagot ni Ariel. Nasaktan lang kasi hindi ko rin alam kung paano ipagtanggol ang sarili ko. Tahimik si Jax, sana kahit di mo ako maintindihan. Huwag mong ikahiya, dagdag ni Ariel. At pagkatapos ay tuluyan ng lumabas ng studio sa gabing yon, hindi siya makatulog. Nakatingin lang siya sa kisame habang paulit-ulit na tinatanong ang sarili. Hanggang saan ba ang kayang tanggapin ng isang tulad niya? Hanggang kailan ako mananahimik para lang hindi niya ako layuan? Pero sa dulo ng lahat, isa lang ang malinaw kay Ariel. Ang damdamin niya ay hindi biro. Hindi rin ito kagustuhang pansamantala. Lumipas ang ilang araw mula nang mangyari ang insidente sa studio. Nanatiling tahimik, si Ariel hindi dumidilong. Muli sa workshop, kahit ilang beses siyang pinadalhan ng mensahe ni Tita Belle. Hindi niya alam kung hiya ba, takot o simpleng pagkalito ang dahilan ng pananahimik niya, pero malinaw sa kanya, nasaktan siya at hindi niya alam kung paano haharapin si Jax. Isang gabi habang nasa labas siya ng bahay ni Tita Belle, nakaupo sa bangko at nagpipinta sa ilalim ng ilaw ng poste, isang motorsiklo ang huminto sa harap ng gate. Si Jax nakatayo ito sa gilid, walang suot na helmet, hawak ang isang sketchpad. Bakit di ka na pumapasok? Diretsong tanong ni Jax. Tahimik si Ariel. Sa Ariel naman hinila ni Jax ang isang upuan at umupo sa tabi niya. Hindi kita tinakbuhan, di ba? Hindi rin kita pinagtanggol kasi sa kanila. Pero gusto kong malaman mo, hindi ako natawa sa'yo, hindi ako nandidiri. Hindi ako naguguluhan. Ang totoo, mas malinaw sa akin ngayon ang nararamdaman ko. Kapag napalingon si Ariel, anong ibig mong sabihin? Hinugot ni Jax ang isang papel mula sa sketchpad. Isa yung drawing kanilang dalawa nakaupo sa ilalim ng puno. Parehong may hawak na brush, parehong nakangiti. Pero totoo yung mga ngiti ko tuwing kasama kita. Totoo yung pag-aalala ko nung umalis ka ng hindi nagpapalam. At totoo to sabay turo sa dibuho. Kasi sa totoo lang, hindi na kita tinitingnan bilang lalaki. Nagtagpo ang mga mata nila kay Ariel. Parang tumigil ang oras, hindi siya makapaniwala sa naririnig. Hindi ko alam kung ano tayong dalawa, dagdag ni Jax. Pero gusto ko itong simulan. Gusto kong kilalanin ka pa, hindi base sa kasarian, kundi base sa kung sino ka talaga. Dahan-daang lumuhang si Ariel. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gun. Parang binunutan siya ng tinik na kay tagal niyang itinago sa dibdib. Ako si Ariel. Sabi niya sa tinig na bahagyang nanginginig, may pusong babae. Hindi ko man lubos na naipapakita sa lahat. Pero ito ako, at sa unang pagkakataon nagpapakatotoo ako. Ngumiti si Jax. Hindi matamis, hindi pilit, kundi totoo. Gusto kita, Ariel. Sa kung paano ka magsalita, mag-isip, magpinta, sa kung sino ka, walang labis, walang kulang, at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, nagtagpo ang dalawang pusong hindi kayang ikahan ng lipunan, walang halik, walang yakap, pero sapat ang pagtingin, matagal, taimtim, puno ng pag-unawa at pag-asa. Lumipas ang mga buwan sa tahimik na pag-ibig. Nina Ariel at Jax, unti-unting nabuo ang isang relasyon na hindi hinubog ng mga label, hindi lalaki sa babae o tomboy sa bakla, kundi tao sa tao, puso sa puso. Sa bawat araw ng pagtanggap, mas naging matatag sila, hindi naging madali. May mga panahong kailangan nilang itikom ang kanilang mga labi sa harap ng mapanghusgang tingin. May mga sandaling pilit. Silang pinaghihiwalay ng mga tanong ng mundo. Sino sa inyo ang lalaki? Sino ang magpapakasal? Legal ba yan? Ngunit sa bawat pag-atres ng mundo, Lalong lumalapit. ang puso nila sa isa't isa. At sa ilalim ng buwan, habang nasa burol sila ng bundok kung saan sila unang lumipad ng saranggola, sa isang date na walang cellphone, walang ingay at walang ibang tao, doon naganap ang hindi inaasahan dahil inilabas ni Jax ang isang maliit na kahon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin, sabi ni Jax, pero isa lang ang sigurado. Ako, mahal kita at gusto kitang makasama habang buhay. Napangiti si Ariel habang lumuluha. Paano yan ako dapat ang magtatanong niyan? Sabay silang natawa. Sabay ang pagbukas ng isang kahon sa bawat
Kamay nila dalawang singsing magkaibang disenyo pero parehong pilak. Pawang simbolo ng kanilang pagkakaiba at pagkakaisa. Walang pastor, Walang pare, walang grand na kasal. pero totoo to, sabi ni Jax, hindi tumangos si Ariel. Dahil ang mahalaga ikaw at ako at ang pangakong ito. Ilang linggo makalipas, Isang simpleng seremonya sa isang art gallery ang ginanap. Dito sila unang nagkakilala. Dito rin nila gustong itaga sa alaala ang pagsisimula ng bagong yugto. Suot ni Ariel ang isang simple, ngunit eleganteng puting barong na may palamuting bulaklak sa dibdib. Si Jack naman ay naka-cream-colored suit na may bulsa sa gilid. Ang sa ilalim nito ay t-shirt lang. Dahil iyon talaga siya, walang masyadong bisita. Nandoon si Tita Belle, ilang malalapit na kaibigan at ang ilan sa kanilang mga kasamahan sa workshop. Wala ang mga magulang nila, pero hindi. Yun naging dahilan para huminto ang seremonya. Habang hawak nila ang kamay ng isa't isa, binigkas ni Ariel ang kanyang panata. Ako sa harap ng mundo na hindi palaging handang umintindi, ipinapangako kong pipiliin ka araw-araw, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko, dahil ikaw ang tahanan ko, ako at si Jax. Sa pagitan ng lahat ng tanong at pagdududa, ikaw ang sagot na pinili ko. Hindi mo kailangang maging perpekto, dahil sa mata ko sapat ka, totoo ka at mahal kita. Pagkatapos ng kanilang panata, sabay silang nagsuot ng singsing sa isa't isa at sa unang pagkakataon sa harap ng kanilang munting mundo ay sabay nilang binigkas ako at ikaw. Kahit ano pa kami sa paningin ng iba, ngayon kami na bilang isa sa dulo ng lahat ng laban, pipiliin pa rin nila ang isa't isa at sa gitna ng ingay ng mundo, sila ang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman kayang ikahan. Isang taon makalipas ang kasal, tahimik ang studio ni Ariel at Jax sa gitna ng silid. May malaking canvas na halos kalahati pa lang ang tapos ito. Ang unang obra nila bilang mag-asawa, hindi para sa exhibit, hindi para sa ibang tao, kundi para sa kanila, para sa tahanang binuo nila sa puso ng isa't isa habang pinipinturahan ni Jax ang kanang bahagi ng canvas. Samandal si Ariel sa balikat nito, may hawak na tasa ng mainit na tsaa. Ano kayang itsura ng future natin? Tanong ni Ariel. mahina ang tinig, hindi ko alam, sagot ni Jax. Pero sigurado akong kasama ka dun. Ngumiti si Ariel saka humigpit ang yakap. Alam mo, minsan iniisip ko kung hindi ako naging totoo sa sarili ko, siguro hanggang ngayon. Gumuguhit pa rin ako ng mga taong hindi ko makikilala, hindi ko mararamdaman. Tong klase ng pagmamahal, hindi huli mong guhit ako, di ba? Biro ni Jax, hindi ikaw ang huling piraso ng bawat guhit ko. Natawa si Jax. Pero may bahid ng emosyon sa mata. Salamat kasi hinintay mo ako. Salamat kasi hindi ka bumitaw. Kahit nung panahong ni hindi ko pa kayang tanggapin ang nararamdaman ko sa'yo, walang dapat ipagpasalamat, bulong ni Ariel. Kasi pinili mo rin ako hindi base sa anyo, hindi base sa label, kundi dahil minahal mo ako sa isang exhibit. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo sina Ariel at Jack sa harap ng kanilang obra. Ang pinagsanib nilang painting na pinamagatang sa kabila ng lahat, ipininta nila ang dalawang figure na tila magkaibang nilalang, isang may mahaba at lumulutang na buhok, at isang may matatag at malalim na tingin, magkasalungat sa estilo pero magkaugnay ang puso sa gitna ng canvas. Isang ilaw ang bumubukal mula sa pagitan nila. Walang babae o lalaki, walang bakla o tomboy, walang kahon, walang limitasyon. May pag-ibig lang. At sa tabi ng painting ay isang simpleng caption sa mundong laging nagtatanong kung sino ang dapat magmahal sa kanino. Pinili naming piliin ang isa't isa sa kabila ng lahat. Wakas, salamat sa inyo pagtutok at pagsubaybay.